Hi everyone, this is Tika Habend. Welcome back to my channel. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, Paymaya or Maya tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung gusto mo ang ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. At ang topic natin para sa video na to ay, paano nga ba kung nakalimutan natin ang ating Gcash registered email address? Ang dami po kasi nagko-comment sa akin, eto, ayan, nakalimutan nilang email address kaya hindi sila makapag-proceed sa kanilang transactions. So ngayon, tatalakayin natin kung ano yung epekto kapag nakalimutan natin ang ating Gcash registered email address sa ating Gcash account at kung paano natin ito makakalimutan. Kaya kung ikaw ay nagkakaproblema sa iyong Gcash registered email address, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Okay, so let's start. Okay, unahin natin sa ano nga bang epekto sa ating Gcash account once na makalimutan natin ang ating Gcash registered email address. So, unang-una po, may mga transactions sa Gcash na kinakailangan po ng email address. Magbibigay ako ng dalawang example. So, unang-una po ay ang pag-request ng transaction history. Kapag gusto mo pong mag-request ng transaction history sa iyong previous transactions, kailangan po ng Gcash registered email address. Kapag po nakalimutan mo yon and then gusto mong mag-request, so hindi mo po marireceive ang iyong transaction history. Pangalawa po natin ay sa fund transfer. Sa fund transfer po kasi ay hinihingan ni Gcash ng registered email address. So kapag hindi mo po na-provide yon o kapag mali yung pre-provide mong email address doon sa iyong registered sa Gcash, mag-fail po ang iyong transactions. So ganun po yung nangyayari sa mga nagko-comment doon sa aking video sa how to fund transfer from old SIM. So hindi po sila makapag-proceed kasi hindi po tugma ang kanilang nilagay na email address sa kanilang Gcash registered email address. Okay, so sana na-gets po. Ngayon, ano nga ba yung mga way para po malaman natin ang ating nakalimutang Gcash registered email address? So may dalawang scenario po tayo. Una po is para po sa mga nabubuksan ang Gcash account. At pangalawa naman ay sa mga hindi po nabubuksan ang kanilang Gcash account. Okay, unahin natin sa nabubuksan ang kanilang Gcash account. Okay, para po sa mga nabubuksan ang kanilang Gcash account, open nyo lang po ang iyong Gcash account. Okay, so pagka-open nyo, punta po kayo sa Profile tab. Tapos, pagka-open nyo sa Profile tab, tap nyo po itong name nyo and number. And then, makikita nyo na po dito, email address. So, dito nyo po makikita ang iyong nilagay na email address. So, ngayon, kung hindi mo na po ito na-open, palitan nyo na po. Kapag hindi mo pa na-verify, is kailangan i-verify mo po muna. Eto, may makikita ka dito na verify email address. Okay, tap mo lang po yan. Tapos, ayan, send code lang ulit. Okay, ang gagawin mo dito, once po na may makita na kayong authentication, puntahan nyo lang po ang iyong email address na nilagay dito. Tapos, may 6 digit po na sinend doon. I-input nyo lang po dito and then submit nyo lang. Okay, so okay na tayo. So, para naman sa mga hindi nakaka-access, ang tanging magagawa nyo lang po ay i-monitor ito gamit po doon sa iyong Gmail application. So, paano po yun? Open mo lang po ang iyong Gmail. Tapos, since hindi mo maalala, ang may sasuggest ko lang po dito ay tap nyo po itong profile dito. Tapos, tingnan nyo dito. Baka po na-login nyo sa inyong cellphone. Okay, so makikita nyo po kasi dito yung list ng mga Gmail na naka-login. Ayan po sila. Baka nandito po yung ginamit nyong email address sa yung Gcash account. So, try nyo po isa-isahin. Okay, baka yun po yung ginamit nyo. Pero kapag hindi nyo talaga maalala, wala na po tayong magagawa doon. So, hindi po tayo makakapag-proceed sa transaction kasi hindi naman na po kasalanan ni Gcash yun, di ba? So, external issue na po yun para sa kanila. Okay? Okay, next natin is paano natin maiiwasan ang makalimutan ng ating Gcash registered email address. Okay, unang-una po, mag-take notes po tayo. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong ballpen or notebook dahil sa cellphone nyo mismo ay po pwede po tayong mag-notes. Open nyo lang po ang notes nyo. Ayan. Tapos, tap nyo itong new note. Bigay kayo dito. Email address para sa title and then, lagay nyo.
Kumari, ayan yung username and then yung password. Save nyo po yan. So, okay na po yan. So, at least, hindi natin makakalimutan. Pangalawa natin is, punta tayo sa ating GCash account. Okay, open nyo po yun. Tapos, i-make sure po natin na ang nilagay natin dito na email address is active. Okay, so huwag po tayo maglalagay dito na hindi activated na email address. Okay, so dapat ito active to. Tapos, make sure po na i-verify natin. So, paano yung pag-verify? Kapag hindi po verified yung email address, GCash, may makikita po tayo dito yung verify email address. Itap lang po natin yan. Tapos, basahin nyo po dito. May isisend sa ating email address na 6-digit authentication code. I-send code lang po natin yan. Tapos, ang gagawin ni GCash, magsisend na po sila sa ating email address. And then, auto-generated po to. So, ang gagawin natin, enter po natin yung 6-digit number and then isubmit lang po natin para ma-verify ang ating GCash. O para ma-verify ang ating email address sa ating GCash account. Okay po? So, ngayon, paano naman po kapag ang nilagay ko ditong email address ay hindi ko na nagagamit o hindi ko na mabubuksan. Ngayon po, pwede naman po natin itong palitan. Ang gagawin lang po natin ay i-edit. So, tap lang natin itong pencil button dito. O, itong pencil button. Tapos, eto po. May magsisend po sa ating number na 6-digit authentication code. Ayan na po. Ang gagawin po natin dito ay i-type. Ayan. Pagka-submit natin, ito na po makikita natin. Update your email. Ang gagawin nyo lang po dito ay ilagay ang inyong new email and then confirm email and then submit nyo lang po. Tapos, ayun na. Napalitan na natin. Okay, yun lamang po para sa video na to. And then, kung may mga nakalimutan ako, may mga hindi nabanggit, comment nyo po yan sa baba and then babasahin ko po yan. So, kung may mga concern po kayo, comment nyo lang din. And then, magre-reply naman po ako. Pwede nyo ako i-PM sa page ko at Ikaw Hub para makausap nyo po ako personally. So, nagre-reply naman po ako dun. Again, this is Ikaw Hub. Bye-bye. Thank you.